The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky. At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Titay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tob, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo't kabayo, yan ang alam. Yes, yo! Good morning! October na! October na nga. Oh. Nung huling natin, it's September. Diba? So, ito is October 5. Yan. Exactly, 10 a.m. Yan. Hanggang alas 11 kami ng umaga. Sa lahat ng mga nakikinood, nakashare na ba? O, nakashare na natin. O, ang aming live episode ngayon na October 5, 2024 para manalo kayo ng bago naming produktong ito, pamimigay, giveaway. Nakakita ba? Yun, sino may bigay niya? Kuya Ruel? Siyempre, ang Federated Distributors Inc. Pasalamatan natin. Siyempre, sila yung sa kanila galing yung mga produkto. At ang produktong na yan ay yung Culture Blend. Kung naalala nyo, yung coffee. Pero may bago sila, Kuya Ruel. Ginutom tuloy ako bigla. Crumbs. Iba yung crumbs, yung crumbs, yung bubod lang, yung konti. Ito, crumbs. Choco crumbs, yan. Choco crumbs. Masarap pala to, Isang cookies yan, At ito yung mabibili nyo rin to sa mga convenience stores, sa 7-Eleven, sa Uncle John. Di ba? Ayan ay pamahagi ng Federated Distributors Incorporated ng Culture Blend. Yan, isang winner lang yan, Kuya Roel, Dahil ang halaga ng pamimigay natin na yan is worthwhile. Magkano? Mga 600 yan. Aba, malaki. Pero yung mga nanalo, pag pinadala natin, sino na magbayad? Usually, lalamove, mura lang naman ho yan. At mura lang mga less than 80 pesos o 100 pesos lang. At least, saan ba kayo mga may kape na. Ito merong isa pa. Tagalin na isang buwan. Kasi ito? isang box, ilang piraso yan. Oo nga. Tatlo yan, di ba? Tapos meron pa kayong habang nagkakape kayo, meron kayong crumbs. Sandwich cookies. Biscuits. Sandwich cookies. Aba, ayan na. Wala ko kang gagawin. Kundi, anong gagawin niya? Kung ng mga ating mga listeners, Kuya Roel? Mag-like, share, at mag-comment lang. Ng aming episode. At i-share tong episode na to ngayong araw na to, At bukod doon dyan, isang winner niyan, ay meron naman tayong 3 winners na mananalo ng GCash, 100 pesos so yan. Dito lang yan, wala kayong ibang, ako namamonitor, walang ibang radio program na namamahagi yan. Dito lang yan sa aming programang Double R sa Radyo Bandido, ng DCRJ 810 AM. Naka-share na ba? Tama ba, Kuya Ruel, itong sa ating Facebook page sa Double R sa Radyo Bandido? Yan. Ayan. Good morning. Kuya Ruel. Okay. Nagkamali lang. Okay. Naku, mainit-init ngayong araw na to. It's season time. Nagsimula ng pag-filing ng candidacy. Ng certificate of candidacy. Hanggang Oktubre. Makulay na naman. Parang piyesta naman. Hanggang October 8. I think it's October 8 is Tuesday o Wednesday.
Yan, Wednesday. So, hanggang Miyerkules, wala na hong ano yan, wala nang withdrawal. Basta sa last day lang, wala nang withdrawal and replacement na ako na lang papalit, gano'n. No? At Tuesday ba? Ang October 8? Tuesday, Okay, oh. Tuesday. So, ayan daw ang last day na magpapayad din si Kuya Ruel, Si Alam ko dating mayor, Isko Moreno. Malalaman natin dahil ang kanyang katunggali ay tumakbo na, nagpayan na ng kandidasi na si Manila Mayor Hani Lacuna Pangan at ang kanyang kataneb na si Yul Serbo bilang Vice Mayor. Bangan natin ang susunod na kabanata dyan. Kaya ang daming gustong tumakbo ngayon. Kaya ating tanong Kuya Ruel ano ba ang ating tanong? Simpleng-simple lang. Nako, kayo ba? Ano bang opinion dito nyo sa ang daming gustong magsilbi raw sa bayan? Oo nga. Lalo na yung mga mayayamang social media influencer, mga sikat artista, sikat ba? Palaos na kaya tumatakbo. At iba pa, ngayong 2025 midterm election. Sino ba yung mga tatakbo dyan, Kuya Roel? May image tayo dyan. Sa Kaibigan mo dyan, si Rose Martan. Oo. Si Rose Malakas Si Ian Perez. Ayun Perez, baata niya, ni Vice Ganda. O si Diwata, si Pares, at itong isang mga batang-batang si Gumabaw. Ganun ba? Na sa Camarines Sur yata ang takbo niya. So, at meron pa, magpapamilya. Baka kamag-ano ko yan Bicol Kami na yun. Tapos, nakakalungkot, pati si Luis Manzano. Magpapamilya. Yung anak, Vice Governor. Yung nanay, Governor. Yung isa pang anak, Congressman. Ano ba nangyari yan? Pamilya Parang ano yan? Naging, trapo na to si, mga Santos Recto, Ginawang Ganun ba? negosyo na yung politika Ba't Pinakyaw hindi na. Hindi porket sikat ka, mananalo ka. Ang tanong Pinakyaw na yung lahat. silbi mo. Pinakyaw mo na nga family tree ng araw Tama-tama, may Christmas tree. Yan do, ang tanong namin na yan, siyempre, hatid sa inyo ng Motoman. Para sa safety mo to. Oo, Pumasa para- yan sa Philippine Standard. para hindi kayo mabukulan, Oo. mabukol. Mag-helmet kayo. Oo nga. Ayan. Maganda yung quality niyan. Yan. Ayan po. Thank you. Na may planta yan sa may Santa Maria, Bulacan. Para Salamat sa din safety na mo to. binigyan tayo ng tig-isang helmet. Aha. Okay. Very good, very good. Okay, Kuya Ruel, sa dami nga ng mga issue ngayon talagang panahon na ng halalan at marami ng Pero kanina lang lumalabas. Oo, naglalabasan na. Naglalabasan na. Samantalahin nyo lang, siyempre pumili kayo ng ano pa rin, ng deserving. Wag yung Pag-aralan nyo paulit-ulit. dapat, hindi basta-basta, porque binigyan lang kayo, namigay. Pag kayo man namimigay, pansamantala lang yan. Hindi yan forever. Oo, kasi marami pa rin bobotante na wala silang pakialam basta at least kumita sila ngayong araw na to kasi pagtapos doon hindi na sila kilala marami yan sa mga probinsya dyan sa Pangasinan, sa may bandang Mindanao, basta mga may hirap na lugar wala na silang pakialam kung magaling pero hanggang kailan umaasenso hindi umaasenso yung bayan nyo, umaasenso yung taong yung politiko. Kaya nga dapat i-evaluate nila bakit ang daming pangako nito ever since hanggang ngayon buhay namin ganun pa rin. Di ba? Dapat matisod na kayo, di ba? Matauhan na kayo. Tama ho yan. Dapat to mag-isip-isip naman kung may nadagdag nga ang mga botante natin ngayon, mga bago botante 7.4 million. Sana ito mag-isip talaga. Oo. Hindi yung mga kung ano-ano lang basta sikat lang magpakuha ng selfie, boboto mo na. So dapat dekalidad naman. Hindi yung paulit na lang lalo na Yung itong mga kaya pang- mag-deliver ng pinangako niya. Yan. Bakit marami bang hindi nangako? Sa bakit pinangako na gusto mo ito pa Oo rin nga pa. Nangako na nga. Gusto mo pa to pa rin. Okay, basahin natin itong mga piling headlines itong nagdaang linggo, mga social media influencers, vloggers, artista at iba pang mga lalahok sa politika. Nag-file na ng Certificate of Candidacy sa COMELEC. Kabilang na rito si Rose Martan Pamulaklak
Si Rosemary, pamumulaklakin. Ang haba ng pili. Si Diwata ng Pares, mamimigay daw siya ng Andy Rice saka Andy Pares. Kapag nanalong kongreso sa part list Pero nabuko to na yung first nominee vendors party list daw kasi. Hindi naman vendors bilyonaryo Yan ba? Oo. At si Luis Manzano at Enzo Pineda, yung artista. Mga bago at talunang kandidato noong 2022 election. Nag-fund ng COC para senador. Senadora Nancy Binay sa takbong mayor ng Makati. Dating Senador Stanley Trillanes IV sa Caloocan, hahamunin ng pamilyang Along Malapitan. Pamilya ni Along Malapitan. Madali talagang lapitan daw si Along pero mahirap hanapin. Kaya yung Caloocan baksak pa rin. Palitan nyo na yan! ilang oras matapos mag-file ng Certificate of Candidacy kahapon Eto Cebu City Mayor Michael Rama tuluyan ng sinibak sa pwesto ng Ombudsman dahil sa pagtatalaga sa pwesto sa kanyang 2 bayaw sa City Hall. Perpetual disqualification. So wala na. Perpetual disqualification din ang ipinataw ng Ombudsman kay Mandaue City Mayor Jonas Cortez dahil naman sa pagpapayag ng mag-operate ang isang cement plant nang walang kaukulang permit sa City Hall. Dalawa kagad 2 mayor kagad. Pag perpetual hindi na pwede. Wala na kahit barangay captain. Tanod kahit lang. Kahit tanod. Hindi ba pwede? Sa gobyerno ka Ganun ba? Akala ko pag tanod pwede. Hindi na pwede. Kasi Papayag ba maging tanod yung mayor? Manila Mayor Hani Lacuna pa na formal nang nagsumiti ng COC sa COMELEC. Alkalde, si Mayor Hani Lacuna yan inamin. Labis na nasaktan sa pagtakbo ni Yorme Isko Moreno sa Maynila. Isko, mabigat umanong kalaban. Pero di pa nagpapay si Isko Moreno. Pero sabi sa last day, sa October 8. Baka magbago isip kasi. Ganun ba? Nakita niya na medyo nakakaya naman kay ate. Meron bang kaya doon? Makapal ang mukha. Mahigit 7.4 million voters applications ang tinanggap ng COMELEC bilang mga bagong botante. Mas maraming kababaihan ang nagparehistro ngayong ayon sa datos ng ahensya. Maraming babae. Mas marami pala na kasi babae. marami rin babaeng nagiging mayora na. Dati puro lalaki lang, di ba? Dumadami ang mga politikong babae. Department of Foreign Affairs tuluyan ng kinansela ang Philippine passport ni dating Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Pero si Guo tatakbo pa rin alkalde ng bayan ng Banban. Pero sabi ni DOJ Secretary Remulla, ano na nga kinansela na nga yung niya dahil nag-pacified siya ng dun sa COC niya So ground for the talaga siya, disqualification ng COMELEC. Samantalang mga digital services sa bansa gaya ng Netflix, HBO, Google Apps at iba pa papatawan ng 12% VAT matapos nagdaan ng Pangulong Marcos Jr. ang batas sa mga foreign-owned digital services. Kumbaga, Kuya Ruel, yan, yung batas na pinirma ni Tito Bongbong mo, kahit na wala palang opisina rito, pero nagagamit o nagbabayad tayo sa mga kumpanya nila, like, Netflix, walang opisina, walang physical store, kailangan pa rin magbayad sila ng 12% tax. Sales yun At kahit na nandun ang opisina nila sa kabilang ibayo Yan ba? babayad pa rin sila ng tax. So malaking malilikap ng gobyerno rito. Sa balita ko 105 billion. Pesos to si Attorney Harry Roque pinasusuko na ng mga kongresista matapos ibasura ng Korte Suprema ang petisyon niyang kumukesyon sa pag-i-issue ng arrest warrant laban sa kanya ng Quad Committee. Yun. Ano pang masasabi kaya ni Atty. Roque? May rule of law na lawyer ka Isang officer of the court ka sumunod ka doon sa desisyon. Nag-file ka, di ba? Hinahamon mo, kine-question mo, sabi mo, hindi pwede. Ngayon, di ba wala na sumuko ka na! Samantalang DICT, binatikos ang bigong pagsugpo sa mga online scam, fake news, programa laban dito, walang umanong ginawa dito
ayon kay Senador Raffy Tulfo, wala daw ginawa yung DICT Oo. para ma-prevent yung mga scam. May punto si Senador Rapi Tulfo rito walang ginagawa, di ba? Patuloy mang-scam, nai-scam tayo no? May recently lang may na-scam nga, may nang-scam ngayon. Mamaya talakayin natin. Kinumpirma naman ni Pasig City Mayor Vico Soto ito na ang tumalas na kasosyo ng Miro System Limited na St. Timothy Construction Corporation ay may-ari raw isang alias Daisy o isang Daisy ay tatakbong alkalde ng lungsod. Ito rin pala yung St. Gerard na nakalaban niyang lumatayo ng bidding na walang permit. Kakalabanin siya. Tapos ngayon may troll ngang lumalabas na laban sa kanya. Pero dito tayo sa matino. Kay Pasig City Mayor Vico Soto, nakita naman natin ang ginawa niyang ito talaga naghamon pa, tatakbo Ba? Buti naman may delikadesa to na kasi makukompromiso ang ng Kasi Comelec. Siya nakakuha ng kontrata ng 19.7 billion. Tapos buti naman tingnan natin. Naku, malhabong manalo to. Lalo na in-expose nga ni Pasig City Mayor Vico Soto. Dating Executive Secretary ni Cory Aquino na si Oscar Orbos, itinalaga ni PBBM bilang bagong chairman ng PDB4 Network. Romel Villajo, in-appoint bilang Director the 4th ng Assistant Director ng NBI. Congratulations. Congratulations kay attorney ba to si Romel Vallejo? Yes, Attorney Romel Vallejo. Attorney, bagong bali ang position niya is Assistant Director ng NBI, ng National Bureau of Investigation. Congratulations sa mga na-appoint. Ito, chairman si Oscar Orbos, magaling to no? Taga Pangasinan to, dating kongresista. Na-meet na natin to at napaka fair and just to. Gentleman, maginoo. Kumbaga, si Manong Oscar Orbos. MMDA? Dati rin naging MMDA. At saka, nung panahon nito, siya nung operation ng Pasig, Pasig Ferry. So, magaling itong tao na to. At dating posisyon to ng ating kaibigan na si Jus Castillo. Ano nangyari? Kasi pa-travel yata si Jus Castillo. Ayan. Ito nga at siya na ang bagong PDB4 chairman at board of directors ng PDB4 sa government station. Yan. Okay, siyempre po ang balitang yan. Walang iba, hatid ng Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. capsule sa Mercury Drug nationwide at sa iba pang mga piling-piling butika sa buong bansa. Yes, Kuya Ruel. Oy, magandang umaga. Kaya Michael Manalo, Jessison Fernandez. Sabi niya, wow, may bago daw tayong sponsor. At kay Sentido Christian John, kay Romel Cayabyab, kay Merlinda Abulencia, yung mga ating nasuki mo yan, lagi nakatabay na masa mananalo Kay Anyong, kita mo, maabot tayo ng Korea. Okay. At kay Esorilam Angus. Siyempre, kay Jason Valencia. Yan, thank you sa lahat ng mga nakikinig sa amin. At mananalo kayo ng Culture Blend mamaya. Malinaw rin tayo sa DZRJ TV, Kuya Ruel ba? Tama ba? Pinapanood tayo pala. Sa lahat ng mga naka-live sa amin, salamat. At kay Tito Art Medina. At siyempre kay Tito Butch Espino. Good morning po. Good morning. Sana nasa mabuti kayong lahat ng kalagayan. Yan. Okay, Kuya Ruel, katatapos na ng seminar ng KBP, nakabisana ng mga broadcaster sa Pilipinas at parang refresher course sa akin yan. Ganun ba? Kasi may mga bagong idea rin. Although alam na natin yung mga sinabi, pero may bago Yan na 2 days seminar ng KBP, Seminar on Broadcast Ethics and Journalism. Kaya yan ang itatanong ko sa iyo. Kung meron ako natutunan. May natutunan ka ba sa KBP na host ni Ma'am Mel Estonillo? Siyempre. Ano ba natutunan mo kay Ruel? Siyempre, alam mo ang pagiging broadcaster natin, parang
naging professional. Tinuturuan tayo maging professional, the do's and don'ts. At saka siyempre mga policies governing ng KBP. 'Di ba? At saka siyempre yung maging responsible tayo sa mga sinasabi natin. Huwag tayong manirang puri. Ng kapwa broadcaster, sinabi. Diba? Malinaw na malinaw. It's a big no-no nga yun. Marami rin. Tsaka siyempre kung bigyan din natin ng rights yung mga, lalo yung mga bata, bawal interviewin, di ba? Lalo na pagka may mga naging na-raise nga natin yung nangyari doon sa issue ng RTA. Sabi ko nga, tsaka pa nasupil, naging mayaman at naging senador pa yung tao na talagang sangkaterbang violation ng ginawa at panood ng publiko yung pinagawa ko na monitor ko bata, ini-interview, harap, napapaiyak. Sabi ko hindi yata talagang tamang ganitong klase. Saka tuto rin tayo yung mga tamang words na gagamitin. For example, di ba? Bawal, pangit ang suicide kasi masama pakinggan. Dapat as a broadcaster dapat kunin natin yung mga ganung idea na parang nakaka-degrade pa. Di ba? Parang lalo yung mga interview, mga rape issue, na-rape na nga, parang nire-rape pa. So parang you are adding insult to injury. Di ba? English yun, Paano ba ako yung marami. Siyempre may mga plano kung anong gagawin ng KBP. Niraise nga rin natin yung dapat ang KBP makipag-coordinate din sa PNP, lalo na yung mga sinasabing bawal i-disclose yung names. Tama nga yung sabi ni attorney, no? Sa KBP, si Attorney Ray ba? Nang sabi, pag ganyan ng balita hindi na di-disclose, hindi sasabihin yung pangalan, nahuli po si Mayor X na nagnanakaw, di ba? Walang laman, credible, diba? Walang laman. So, kasi usually ang sinasabi ng PNP raw invasion of privacy, violation of privacy. Alam mo, mga pulis hindi nagbabasa ng batas karamihan huli ng huli. Dapat talaga mas maalam pa nga dapat sila sa abogado dahil law enforcer sila Sila nagpapatuwa ng How batas. can you enforce the law if you don't know the policy and rules? So, hindi tsaka ang blatter is a public record. But may insidente nga na kinulong pa yung isang broadcaster. Sa Bicol. Dakilam ng blatter. Alam mo, nung bago tayong reporter, way back 1995 siga kami pag masok sa presinto. Walang pakialam. Papaalam ka lang. Papaalam ka lang. Sir lahat inayaan ng polis kasi halong ka din mo yun kung ano yung sinusulat doon. Kung ano yung bagong balita, latest. Usually pagka police reporter ka, ang una mong bubuklatin, yung yung blatter. Tapos dapat alam mo kung ilan ang puninarya sa area mo. Ilan din yung ospital. Pag police beat ka, depende, di ba? Dapat yun. Kunyari, kung sa ka naman, minsan nga, sabi nga, pag hindi ka maalam kung bigla kang pinakover sa West Philippine Sea, nagko-cover ka lang sa City Hall. Di ba? Dapat aralin mo rin yun. So, malaking responsibilidad din ng media dahil nagre-relay ka ng impormasyon. Tamang impormasyon dapat. Hindi fake news. Sabi nga ni Ma'am Mel, pangit daw sa kanya marinig yung fake news. Dapat daw disinformation or misinformation. Di ba? Kasi it's a news, di ba? Parang maging fake. Misinformation. Ano ba sabi ni Denzel Washington? If you're not listening to any TV, radio, or reading newspaper, you are misinformed. But if you're reading newspaper, watching TV and